International Boxing Federation ipinag-utos kay Saul Canelo Alvarez na idepensa ang kanyang undisputed 4 major title. Kontra sa pambato ng Cuba at number 1 mandatory challenger sa IBF Super Middleweight title na si William El Indomable Skull. Ayon kay Michael Benson ng Talksports.com, binigyan lang ang magkabilang kampo ng 28 days upang magkasundo sa nasabing laban. Sa mga hindi nakakakilala kay William Skull, may undefeated pro record ito na 22 wins and 9 wins by knockout. 2016 nang pumasok sa professional boxing at hindi pa ito napapalaban sa mga kilalang fighter. Tanging IBO Super Middleweight at IBF Latino Super Middleweight title pa lang ang kanyang nahahawakang titulo. Okay naman sana ang tapatang ito dahil mandatory challenger naman si William Skull sa isa sa mga titulong hawak ni Canelo Alvarez. Subalit bahagyang nakakadismaya nga po ito para sa mga boxing fans dahil kagagaling lang ni Canelo Alvarez sa isang kilalang boksingero at ngayon ay tatapat lang siya sa hindi pa masyadong kilalang boxer. May 3 pang bigating pangalan na nakapila kay Canelo Alvarez na sana'y bigyan ng pansin. Andyan si David Morrell na may hawak ng WBA regular belt. Edgar Berlanga na number 1 mandatory challenger sa super at regular WBA title. At ang pinaka-iniiwasan ni Canelo Alvarez ang may hawak ng WBC interim super middleweight title na si David Benavides. Abangan natin yan mga kaboxing kung talagang kakagatin ito ng kampo ni Canelo Alvarez o hahanap sila ng mas kilalang kalaban na tiyak kikita ng malaking pera. Sa kabilang banda, pambato natin sa welterweight division na si Joe the Jawbreaker Noynay. May ring record na 23 wins, 11 by knockouts, 3 talo, 2 tabla. Mapapalaban bukas sa bansang Japan kontra kay Jin Sasaki. May record itong Hapon na 16 wins, 15 by knockouts, 1 talo at 1 tabla. Dedepensahan ni Jin Sasaki sa ating kababayan ang kanyang WBO Asia Pacific welterweight title. Kasama din sa paglalabanan nila bukas ang bakanteng Oriental and Pacific Boxing Federation welterweight belt. Kung titignan sa laruan at style nitong si Jin Sasaki, para itong Naoya Inoue ng welterweight division. May lakas, may timing kung sumuntok at meron ding pamatay na body shot. Si Jin Sasaki ay recognized bilang top 1 Japan boxer sa welterweight division. Kasama din siya sa top ranking ng mga major titles sa world welterweight division. Subalit may isang laban ito na sobra siyang na-expose. Ang laban niya kontra sa kapwa Hapon na si Andy Hiraoka na tinalo siya via 11 round technical knockout. Ito ang dapat makitang butas ng kampo ng ating kababayan. Kung paano pahihintuin ang Japanese knockout artist at anong klaseng game plan ng kanilang babaunin sa laban. Habang si Joe Noynay naman ay number 1 din sa ranking ng welterweight division sa Pilipinas. Galing ito sa mababang timbang at naging kampiyon sa feather at super featherweight division. Hinawakan niya ang WBC Asia Silver Feather and Super Featherweight title, WBC Asia Pacific and Youth Super Featherweight at IBF Pan Pacific Welterweight title. Natalo ito noon laban kay Liam Wilson ng bansang Australia at sumuko sa ikalawang round ng kanilang bakbakan. Subalit nagbalik ng mas malakas at nakapagtala ng 4 na sunod-sunod na panalo. Ang huli ay nito lang nakaraang taon, via first round knockout kontra sa Indonesian boxer na si Ramadhan Weyhiru.